yung mga pagbabago sa lalaki, sa babae tungkol sa pagtatalik habang nagkakaedad. Mula 20s, 40s, 60s, didiscuss natin. Hindi lang po yan, pati sa anyong physical, sa ari ng lalaki, sa ari ng babae, sa itsura ng katawan. Normal ba yung mga pagbabago? Delikado ba? Magpapacheck up na ba? Baka sabihin mo, ano na nangyari sa akin? 50s na ako, mahina na ako sa pagtatalik. Delikado ba to o normal lang? Sige, tingnan natin ha. Umpisahan natin siguro teenager. Okay? Siyempre, pag teenager pa lang, mula 13, ganyan, 19, dyan nag-uumpisa ang hormonal changes. Siyempre, lalaki, babae, nagtataka tungkol sa sex, nagtatanong, may pagbabago, sa mga babae lumalaki yung dibdib, nagkakaroon ng buhok doon sa private part. So, nagiging curious sila sa opposite sex, usually sa mga high school, ganyan. So, meron ding peer pressure, kwento ng mga kaibigan. So, dyan nag-uumpisa yung interest sa sex. Pagdating ng 20s, o kahit mga 18 to 20s, 20 up to 29 years old, tingnan nyo anong mangyayari, ha? Unahin natin lalaki. Lalaki, 20 to 29, dyan po pinakamataas ang sex drive ng lalaki. Talagang sobrang hilig, sobrang yung utak niya parang yun na lang ang iniisip. Bakit? Kasi physically, ang taas ng testosterone level ng lalaki. Pinakamataas yung testosterone, ito yung pampamacho ng lalaki at edad, actually 18 years old pa lang 18 years old, pinakamataas yung sex drive ng lalaki hanggang mga 25 up to 29 years old. Kaya, dun talaga pinaka-excited, yan lang iniisip ng lalaki, mataas yung sexual desire ng lalaki. High libido. Pagdating naman sa babae, pareho ba sa 20s, edad 20 to 29, magugulat kayo ha. Pag babae, edad 20 to 29, actually, hindi ito peak, hindi ito pinakamataas na libido ng babae. Medyo mababa-baba pa nga Sa 20 to 29, ang babae, oo, interested sa sex, pero hindi pa yun ang pinakamataas na peak. Pag ang babae edad 20 to 29, dito naman siya very fertile. Mabilis siya mabuntis. So, ililinaw ko ang babae 20 to 29, mas mabilis mabuntis. Pero yung libido ng babae, hindi pa ganun kataas. Ibig sabihin yung utak niya, marami pa siya ibang iniisip na bagay. Hindi lang sex ang iniisip. Hindi tulad ng lalaki edad 20s, puro yun na lang iniisip. O, punta tayo. Pag edad 30s, mula 30 to 39, tingnan natin anong mangyari. So, pag edad 30s na lalaki, magugulat kayo edad 30s na lalaki, unti-unti na bumababa ang testosterone. 1% per year. Hindi naman malaki pagbaba, pero 1%. Kaya mapapansin ng mga lalaki, nung edad 20 siya o teenager, sobra siya hilig sa sex, mga ganyan, pagpanliligaw. Pero pagdating ng 30 up to 39 years old, medyo malakas pa rin yung sex drive, pero medyo hindi na ganun ka 100% pa. Parang kung dati at edad 20s, kaya niya araw-araw magtalik. Pag edad 30, siguro every other day, medyo 2 times, 3 times a week na lang. So, bumababa na konti-konti. Ano naman nangyayari sa babae pag edad 30s? O, babae naman tayo. 30 to 39. Magugulat kayo ang mga babae, pag 30s, dito tumataas ang sex drive. O, hindi nyo alam yan So, pagdating ng 30s, ayon sa mga research, pag-aaral, dito pinakamataas libido ng babae. Dito sila nag-iisip ng mga tinatawag na quote-unquote sexual fantasies. Kaya nga siguro yung mga romance novel, yung mga teleserye, yung mga puro ligaw,
ang pinaka-excited yung mga edad 30 to 39 na mga babae. Dito pinakamalakas yung sex drive nila. Paano ma-explain? Siguro sa estrogen level. Oo. Pero, another explanation kasi ito naman sa theory lang naman teorya ng mga expert na baka ito na kasi yung last chance na magbuntis sila At 30 to 39, kung gusto pa magbuntis, ito pinakamagandang time pa. 'Di ba? Kasi nga, pagdating ng 40s, doon, pag 45 na sila, doon sila magbubuntis, mahirap na. Kaya siguro, tumataas yung sex drive. Possible din yan at 30 to 39. So, reproductive priority ng babae. Okay. Ngayon, pagdating na ng 40s, 40 to 49, dito na pababa. Pareho ng bababa, konti-konti. Pero sa pagbaba ng sex drive, ang mga lalaki unang bababa. Kasi nga ang mga lalaki tumaas at edad 18 to 20s, mataas ang libido. Pag 30s, bababa na konti. Pag 40s na, 40 to 49, mas pababa na. So, ang mga lalaki pag 40s, baka once a week na lang magtatalik o once or twice a week na lang. Tapos, ang lalaki edad 40s, medyo hindi na ganun ka-strong physically. So, ibig sabihin, physically, yung sa ari ng lalaki, hindi na ganun katigas, hindi na ganun katagal. Dati, kaya niya siguro matagal, 1 hour. Ngayon, baka 15-20 minutes, medyo nanghihina na. So, ano physical explanation? Ba't humihina ang mga lalaki edad 40 to 49? Una-una, ang katawan natin kasi may mga artery yan. Ugat pa rin yan talaga Nasa ugat yan. So, para tumigas yung ari ng lalaki, merong mga artery dyan. May mga ugat. Pag maganda yung daloy ng dugo sa ugat, ay maraming dugo o mas matigas. Pareho din yan. Yung artery na yan sa ari ng lalaki, meron din tayong artery sa puso. Meron din tayong artery sa utak. Kaya nga, nasabi ko sa inyo, yung mga tips ko sa inyo, basta wag magbabara yung ugat sa puso, wag magbabara yung ugat sa utak. Sabay din yan, wag magbabara yung ugat sa ari ng lalaki. So at age 40s, ano bang ginagawa ng mga kalalakihan? Bakit nagbabara yung ugat? Kaya nangihina na. Kaya hindi lang impotence, pati heart problem, pati possible brain problem. Cholesterol, mahilig sa matataba, mababara yung ugat. High blood, mababara. Diabetes, nakakasira ng ugat. Sigarilyo, overweight, lahat yan at age 40s, meron na pa konti-konti. Kaya humihina na. Ang mga babae, pag age 40s, medyo pababa na rin. Kasi papunta na yan sa perimenopause. Perimenopause. Nang sabihin, malapit na mag-menopause yung regla, hindi na buwan-buwan, baka every 3 months na lang regla, mamaya every 6 months na lang. So at 40s, pahina na ng pahina. Kung ang mga lalaki sa age 40s, mas mahina na yung ari ng lalaki, pag ang babae naman, mas dry na. Mas tuyo na yung puwerta ng babae. Siyempre, unti-unti na mas tumatanda na, mas may konting kulubot na, medyo nagsasag na konti yung breast at age 40s. Tsaka papunta ng menopause. Pero okay pa yan sa 40s Unti-unti na bumababa. O, punta na tayo. Age 50s. 50 to 59 years old. Yan. Mababa na talaga to. So, pag lalaki, edad 50 to 59, andyan na yung mga sakit. O, minsan nga, maaga pa itong mga sakit. May kilala ko, 30s pa lang, 40s. May high blood na, may diabetes na, kakakain ng fast food, mataba na, sigarilyo na, at 50s, prostate problem ang mga lalaki. Dagdag problema pa. Prostate sa pag-ihi, kasama na rin niya sa pagtatalik, may connection po yan. At edad 50s, ang problema natin, obesity, tumataba. May pag-aaral, mas mataba ang lalaki at babae, mas mahina ang sexual performance. Mas payat, mas fit, ang katawan mas malakas, mas maganda yung sexual performance. So, pataba ng pataba, pahina na rin ang pahina sa sex. Ganun nangyayari
sa lalaki at maraming sakit. Punta naman tayo sa babae, edad 50s, di ba? Siyempre, pag babae, edad 50s, andyan na yung menopause. Di ba? Tapos pag menopause, siyempre marami naramdaman yung babae. Hot flashes, naiinitan, mainitin na ulo habang nagme-menopause, di ba? Tapos very dry, emotional changes, body image, mas malungkot na yung mga babae kasi nga parang wala yung self-esteem nila, mas kulubot, mas wrinkles, nagsasag na yung breast, lumalaki na yung tiyan, 'di ba? Nalalawlaw na yung mga balat kasi nga lumiliit din yung muscle. So lahat 'to nakaka-contribute sa paghina sa sex sa 50s, parehong lalaki at babae. Okay? Ngayon, punta na tayo sa senior, 60s, diretso na natin, 70s, 80s, yan na yan. So, pag senior na, tuloy-tuloy na talaga yung pagbaba. Tuloy, kung ano nangyari ng 50s, mas tuloy-tuloy pa. Mas mahina pa, mas marami pa may impotence. Actually, edad 50s pa lang mga lalaki. Around 50% mahina na sa pagtatalik. May impotence ng lalaki, 50 to 60. So, baka may mag-comment dyan, ako, 60s, 60 years old, malakas pa, kayang-kaya. Okay naman, kung kayang-kaya, di magaling. Pero ang ibig ko sabihin, normal lang na humina na pag-edad 50s at 60s. Baka hindi na nga once a week ang sex, mamaya once a month na lang, gano'n na po kahina. Okay, dahil sa body image, sa stress, yung body pain, masakit na yung katawan, okay? Hindi na kaya yung dati na paano ko ba sasabihin na hindi siya malaswa. Parang hindi na pwede yung masyadong acrobatic pag nagtatalik na kung ano-anong position, hindi na po pwede yung ganon. Dapat yung simple lang para hindi lang mapilay ang katawan natin. Kasi nga may arthritis, mataba, mahina na tuhod, masakit pa ang likod. Okay? So meron tayong tips paano ma-increase ang sex drive, di ba? So number 1 tip, para at least ma-maintain, gamutin ang high blood, gamutin ang diabetes, gamutin ang cholesterol. Okay? Ayusin, di ba, yung pagkain para hindi ma-high blood sugar, cholesterol, at yan po. Sigarilyo, tigil. Okay? Number 2 tip, kailangan laging mag-exercise. Exercise. Hindi yung sobrang exercise. Siyempre, pag matanda na, hindi na kaya sobrang exercise. At least lakad-lakad, di ba? Everyday lakad, light weights pa rin. Pag sumakit ang katawan mo bigla, kaya sumakit ang shoulder mo, sumakit dito mo, di try mo pa rin ilakad. Yung paa mo muna palakasin mo. Kung tuhod mo naman sumakit, hindi ka makalakad, palakasin mo pa rin tong upper body mo, mag-grip ka, meron kang mga ginagawa, kasi yung tuhod naman masakit. So, wag mo ipapahinga totally yung katawan mo, kailangan tumigas. Para siyang haligi, para siyang poste ng building. Ito yung poste natin, pag tumatanda, humihina, buto, muscle, humihina. Pag hinayaan natin humina ang katawan, babagsak yung katawan. Makukuba, hindi na makakalakad, mawi-wheelchair, ayaw natin. Kaya i-maintain natin na nakatayo ang katawan, ang building, mas matagal. Pero hindi rin dapat puwersahin, basta konting lakad, okay pa rin. Okay? Tapos, number 3, dapat lose weight. Talagang konti lang kakainin. Mas konti kinakain, mas maganda. Kasi oras na magpataba tayo, mas hirap ang tuhod, mas hirap ang katawan, at mas mahirap din sa pagtatalik. Number 4, ano mga bad foods at good foods sa sex? Okay? Yung bad foods, bad talaga to. Yung good foods, medyo may tulong konti ang good foods. So, ang bad foods, yung mga alak, hindi maganda. Matataba, baboy, baka, butter, prito, fast food, alam nyo na, puro mga bake. Lahat nakakabara ng ugat, ng artery, kaya hindi maganda sa pagtatalik. Okay? Yung mga pagkaing maganda sa, good para sa sexual function, actually, may tulong lang to. Hindi naman talaga to 100%. Yung mga talaba, oyster, baka may tulong. Avocado, strawberry, mga healthy yan. Pakwan, sweet potato, patatas, spinach, lahat ng gulay, maganda, hindi nakakabara na ugat. Garlic, onion, sibuyas, bawang,
mga sibuyas dahon, lahat po yan very healthy, pampababa ng cholesterol, baka may tulong pa sa blood pressure konti, may tulong po yan. Okay? So, 3, 4. Number 6, stress. Bawas sa stress. Diba? Pag sobrang stress, hindi rin maganda. And number 7, lastly, dapat mag-connect pa rin tayo sa partner natin. So, para ma-maintain, kailangan may pagmamahal. Siyempre, pag senior na, mainitin na ang ulo. Kailangan kausapin ng partner, magsakripisyo, magsama ng mga ayos. Kung hindi hirap na magtalik, bihira na lang, okay lang. Laging magkahawak, magkatulong, nagmamahalan, yan naman ang kailangan natin. At syempre, lastly, kung may nararamdaman, di ba, wag lang sabihin, sabi ni Doc, okay lang eh. Hindi po, dapat pa-check pa rin tayo. Pa-check up tayo ng blood test para sigurado normal. Pag lalaki, pa-check sa urologist kung may impotence, hirap magtalik. Pag sa babae, pa-check tayo sa OB/GYN. Sana po nakatulong tong video po. Share po natin sa ating mga kapamilya. God bless.